Ngayon po ay gagawa tayo ng hair tie o tali po sa buhok. So ito ang kakailangan natin, mga ribbon po na different color. Ano po? Meron po akong elastic garter. Ano po? Ang 1 inch po yung ano nito. Half inch po yung lapad ano. Almost 1 inch yung lapad niya. Ano po? Medyo malaki po ng konti yung gagamitin natin para may i-hold po yung ating buhok kapag tinali po natin. Ano po? Ang gagawin ko lang po dito sa ating elastic garter ay yung tamang-tama lang po dito sa ating pulusuhan. Ganyan po. 7 po or 8 lang po yung ating haba niyan. Ganyan. Ayan po yung gagawin natin. At mga 2 inch lang po yung lapad ng ating paglalagyan. Ano po? Yung tamang-tama lang po. So, ganito lang po. Tinahian ko lang po ng ganyan. Ano po? Tapos, hihilahin mo na lang yan na paganyan. Yung pangalawang ano ko po, ipapakita ko kung paano ginawa. Ano po? Stitches lang po na maagwat. Ano po? So, ganito lang po yung pinakang design niya sa top ng aking ganyan lang po kalaki. Kasi ayaw ko po yung masyadong over ang laki niya po. So, ganyan lang po yung ating pinakang ribbon sa top ng ating scrunchies. Ano po. So, ayan po. So, gagawin ko po ngayon, pagkagayari nito, ayun naman pong sa, sa elastic garter. Ano po. So, wait lamang po. At pagkatahi po natin, i-close po natin dito sa bottom niya. Ano po. Tatahian natin dito sa bottom niya. Para maging maganda po. Yan. Yan, maagwat lang po yung tahi natin. Ganyan lang kaagwat. Nakikita nyo po ba? Ayan, ganyan lang po. Then, hilahin ninyo. Ganyan. Tapos, para maging maganda yung outcome, dito, tahian po natin. Tahian po ng maayos para wag pong mag-come out. So, ganito po yung outcome niya. Ano po? Ito po yung ikakabit natin dun sa ating top ng elastic garter natin. So, yung pagtahi naman natin dito, wag naman maagwat yung yung pagkatahi natin. Ano po? At ito po kasi ay dapat medyo pino po yung pagkatahi natin. Ano po? Ayan. So, kamay din lang po yung gagamitin natin dito. Ito po, pwede natin gawin kahit wala po tayong makina. Tsagain lang po natin hanggang matapos. So, ayan po, natapos na nating tahian. Ano po, ganito din yung ginawa ko dun dito. Ano po, ganyan po yung ginawa ko dito. Ngayon po, ito naman po para sa garter ito. Ano po, so babalik ta rin po natin yan. Ano po, babalik ta rin natin. Pwede po tayong gumamit ng safety pin. Ito lang po kahaba yung aking garter. Ano po, ganito lang yung elastic garter ko. Ano po, nasa sa inyo po kung gaanong laki yung gusto ninyo. Ano po, wait lang. Ngayon po, para ma-hold po natin yan, lagyan po natin ng clip, ano po, ganyan. Para ma-hold po, wag pong pumasok doon sa loob yung lahat ng ating garter. So, ipagpatuloy lang natin to hanggang doon sa dulo. Gamit po ulit tayo ng safety pin. Itatahi natin. Pagkalagay natin ng pantay na ganyan, itatahian po natin. Tay po natin para maganda ang outcome. Pagkatapos natin yan ma-close na mabuti, hanapin po natin yung tinahian natin. Yan, iplatin natin. Huwag yung pilipilipit po, Ayan, hanapin natin to, po. Tapos, ayusin natin. Ayan. Ayusin natin. Tapos, ito po, dito sa dugtungan, ipasok ninyo itong kabila, doon sa kabila, po. Pagkatapos po, itahi po natin ng maayos para maganda po yung outcome. Ayan po, pagkatapos nating tahian, ikakabit natin itong yan dyan, po. Itatahi natin ito sa babaw. Pero doon pong maayos po yung pagkakatahi natin para wag po matanggal agad yung ating ribbon. I-scatter din po natin na maayos po yung ating ribbon para maganda po yung outcome ng ating ginawa. Ano po.
Maganda po kasi kapag even po yung ating mga ribbon dyan para maganda po yung outcome ng ating scrunches. Ano po. Kaya yan, tiyakin nating maayos ano po at ayan po makikita po ninyo ang ganda ng inyong ginawa. Yan po yung ating ginawa ngayon. So simulan na po natin yung pangalawa ano po at katulad din po ng dati, yung sa una natin ay una natin gagawin yung ating ribbon ano po. So ang pagkakatahi po nito ay maaagwat lamang ano po. Maagwat lang po yung pagkakatahi natin. At pagkatapos po niyan ay hihilahin po natin. Ayan po, para maging pong ruffles na masikip. Ano po, ganyan. Para maging ribbon po siya na yan po yung ikakabit natin doon sa elastic garter po natin. Ayan. Pagkatapos nating mahila, i-close naman po natin. Ganyan na po yung outcome niya, no? Close nating matibay. So, ganyan po yung outcome. At ipiprepare naman po natin yung ating panglagay doon sa elastic garter, ano po. So, ang pagtahi naman po natin dito ay ano lang po, mas closer po, mas maliliit po yung pagkakatahi, ano po. At ganyan po yung pagkakatahi natin. So, babalik ta rin po natin ito para mailagay po natin yung ating elastic garter, ano po. Ayan. So, pagkalagay natin ng elastic garter, itatahi naman po natin yung garter dyan na naka-overlap, ano po. Tapos, i-spread out natin yung ating mga ribbon para maganda po yung outcome bago natin ikabit yung pinakang pompons natin sa top. Ayan po. So, ikakabit po natin yung pompons natin dyan pag na-scatter natin na maayos yung ating ribbon. So, ayan po. Itatahi lang po natin ng maayos yung ating mga ribbon. Yung ribbon natin sa top. Ano po? Po yung style na ginawa ko. Simple lang po. And sa mga susunod pa po ay magbibigay po ako ng iba pang design ng ating scrunches. Ano po? For now po, ito lang muna. At ito na po yung ating project nang natapos. Ito po ay isang tali sa buhok. Pantali po sa buhok. Madaling gawin. At napakaganda po niya. Ano po? At kahit anong edad po, pipiding gumawa nito. Ano po? Pipidi po itong pangtinda. Ano po? At pipili din natin pang regalo, ano po, at pipili din natin lagyan niya ng dekorasyon sa, another decoration pa po sa kanyang mga top, ano po. At yan lang po muna yung ating project ngayong gabi at maraming salamat po sa inyong pagsama.